Kuya Lucio, tawag ko sa pangalan ng tinderong mangangatay. Pabili po ako ng 5 kilong karne ng baboy. 3 kilong purong karne lang na may konting taba at tig-1 kilo naman ng buto-buto at pata. Okay, coming up, beautiful. Nag-umpisa na siyang magtaga. Dahil maganda ka, may dagdag syempre. Saka kahit hindi ka na tumawad, bibigyan kita ng tawad. Hindi ko napigilang matawa sa pagiging loko din ito. Suki na niya si Inang. Dito kami parati bumibili ng karne para masigurong sariwa at bagong katay. Si Kuya Lucio talaga. Nasabi ko na lang, aba Ineng, hindi ako nagbibiro. Sa tuwing napapadpad ka kasi dito sa palengke, lahat kami dito buenas. Ubos lahat, parati ang tinda namin. Saka lumiliwanag dito kapag dumarating ka. Saad niyang lamang ang pambobola. Mas lalo ako natawa. Marami na ho siguro kayong nabobola mga babae. Masyado po kasing mabulaklak ang inyong dila. Ay, hindi talaga kita binobola. Totoo ang sinasabi ko. Kahit ipagtanong mo pa dyan, palaging ubos ang paninda namin. Kaya kapag nakikita ka namin lahat dito, alam ng swerte ang dala mo. Hirit pa niya. Magsasalita pa sana ako nang mapadako ang tingin ko sa paligid. Dumarami at ang tao. Kaliwat kanan kong nilibot ang tingin ng palengke. Dumarami nga sila. Nakikita mo na? Dumadagsa na mga mamimili. Mamaya, ubusan na yan. Sabi Kuya Lucio at hindi ko na naman mapigilang mamangha. Baka naman nagkataon lang na nandito ako. Kayo naman? Ayoko pong maniwala na dahil nga sa akin. Imposible naman iyon dahil wala naman akong ginagawa. Ay siya, kung ayaw mong maniwala, wag. Basta para sa amin, buenas ka. Marami na beses nangyarang ganito pag napaparito ka, ubos ng ubos. Ngumuso na lamang ako at nagkibit-balikat dahil hindi talaga ako naniniwala at ayokong isipin dahil sa akin kaya sila sinuswerte. Hindi naman ako Diyos para magbigay ng mga pagpapala. Marahil nagkataon lamang talaga. Oh, heto na 5 kilo. Akin ang bayong mo. Kinuha niya ang bayong ko at ibinigay ko naman. Siya na nagsilid na doble-doble plastic. Baka nga naman kasi tumagos kung hindi dodoblehin. Akmang kukunin ko na nang mangunot ang noo niya. Kaya mo ba itong buhatin? 5 kilo ito. Tapos bibili ka pa ng baka, hindi ba? Ang hina naman tingin nito sa akin pero paano niya nalaman na bibili ako ng baka? Hindi ko naman sinasabi. Paano niya kung nalaman na bibili ako ng baka wala naman ako sinasabi? Duda kong tanong, sabay kinuha ko na sa kanya at kaya ko naman buhatin. Nasilip ko listahan mo eh. Sagot niya, kaya naman pala. Sigurado mabibigatan ka na niyan mamaya. Ipagtatawag kita ng kargador na pwedeng tumulong sa'yo sa pagbubuhat ng mga mapapamili mo. Pagmamagandang looban niya. Alinsunod akong umiling kasabay ng panlalaki ng mga mata ko dahil ayokong makaabala. At isa pa'y ayoko ng chismis. Baka maling pa ako sa kargador na iyon. Hindi na ho. Kayang-kaya ko nang mamalengke na mag-isa. Maraming salamat na lang po sa pagmamagandang loob ninyo. Mariin kong pagtanggi. Ang mga tao, pamandin, mapagbigay kahulugan, makakita lang ng bago sa kanilang paningin. Sigurado ka? Paniniguro niya. Opo, salamat po. Bahagya ako nagbaw at umalis na doon. Hanap naman ako ngayon ng mabibilhan ng karneng baka. Sarado kasi sa binibilhan. Madalas ni Inang kaya hanap ako ngayon ng fresh from Katay. Ang arte pa man din ng nanay ko pagdating sa mga kasangkapan. Alam na alam ang kaibahan ng luma sa bago. Nang saktong tingin ko sa listahan ay nagulat ako nang may makasalubong ako at tumama ang noo ko sa matigas na dibdib na alam kong sa lalaki. Aray! Nasapok ko ang noo ko. Inis? Sorry, are you hurt? Hinawakan niya ako sa balikat para i-check ako nang bahagya ko pang ikinapitlag. Sandali lang. Boses ito ni Dylan? Nagangat ako ng tingin at nagkagulatan pa kaming pareho na makitang isa't isa dito sa palengke pa talaga. Anong ginagawa niya dito? Sa postura niya, alangan siyang namamalengke. Ayos lang ako. Tiyak ko sa kanyang hindi naman ako gaanong nasaktan. Ano nga palang ginagawa mo dito? Tanong ko. May binili lang ako. Tanas niya ang isang maliit na supot na naglalaman ng kakanin. Kakanin lang binili mo dito? Sana nagpaluto ko na lang kay Ina. Ngumiti siya. Hindi ko na inabala pa si Manang. Masyado na siyang maraming ginagawa. Saka ako lang naman ang kakain nito. Hindi ko mauubos kung lulutuan niya ako ng isang bilao. Natawa naman ako. Oo nga naman, may punto ka. Saan ka na ngayon? Pauwi ka na? Sana eh. Nakita kita kaya hindi na muna. Dumako ang tingin niya sa bayong nadala ko. You need help? Mukhang mabigat yan. Hindi pa ako nakakasagot nang wala niyang sabi-sabing kinuha ang bayong ko at siya na ang nagbitbit. Kaya ko naman. No, I'll help you.
Ayoko nakakakita ng babae nagbubuhat. Maginoon niyang sinabi kaya hinayaan ko na lang siya. May mga bibilhin ka pa ba? Tanong niya. Tumango ako. Oo, marami pa. Ito nga oh. Pinakita ko sa kanya listahan at binasa niya naman. Ang dami naman ito. Hindi mo to mabibitbit lahat. Mabuti na lang pala nakita kita. Tutulungan na kita sa pamimili mo para hindi ka na mahirapan. Ayos lang ba talaga sa'yo tulungan ako? Oo naman, ayos lang. Wala naman ako ibang gagawin sa bahay kaya mabuti nang samahan nilang kitang mamalengke. He looks so jolly and gentle. Mukhang gagawa rin ng kalokohan pero makikita mong mabait at matulungin. Hindi kagaya ng mga kapatid niyang parang siga-siga. Ito ay iba, banayad lang ang dating. Kung ganoon, sige. Salamat sa iyo, Ginoo. Lubos kong pagpapasalamat sa kabaitan niya. Walang anuman binibini. Halika na at bilhin na natin ang mga kailangan pa nang hindi katanghaliin. Saad niya nang hindi napapalis ang magaang ngiti sa mukhang ubod din ng kisig. Nakakatuwa ang gaan niyang kausap. Siya ang tingin kong pinakapilyo sa kanila pero masasabi kong siya na rin ang pinakamaginoo at pinakamabait sa kanila magkakapatid. Alam kong ito pala ang unang beses kong nakausap siya ng ganito, ngunit yun ang palagay ko sa kanya. Pinagtitinginan kami ng mga tao dito at lahat ng mga nakakasalubong namin. Sakto naman na muli ako napadaan kay Kuya Lucio na binilhan ko ng karneng baboy kanina. Aba, Eunice! Kaya naman pala ayaw mong patulong sa mga kargador. May kasama ka palang binatang santilyan ha. May pinipili. Lumingon siya sa mga kasama niya sabay tawa. Tawa na may hatid insulto sa akin. Naku, hindi ho sa ganoon. Natigilan ako nang biglang pumuesto si Dylan sa unahan ko. Bakit? May problema ka ba? Tanong niya, buhat ng nakakasindak niyang boses na may kalaliman at walang kangilag-ngilag na tinapunan sila ng naghahamong malamig na tingin. Napalunok naman ako nang matigilan naman si Kuya Lucio at ang mga kasama, kaya agad ko namang hinawakan sa braso si Dylan. Alam ko namang nakakapikon at may laman ng sinabi pero hindi na dapat pinapalaki pa ito. Wala ho. Wala hong problema, senyorito. Paumanhin po sa aking biro. Bagay na bagay nga ho kayo. Pasensya na po. Mukha namang nasindak si Kuya Lucio at napakamot na lang sa ulo. Ganoon din ang mga kasama. Malaking lalaki ito at mataba. May hawak pang malaking lapad na pantaga ng karne. Pero parang sa isang iglap, naging maamo itong bulldog. Pero naisip ko naman, biglaan sinabi nitong bagay daw kami. Parang awa na, ayoko rin na isa pang santilyan. Hindi ko na nga alam ang gagawin sa dalawa'y magtatatlo pa kaya. Nang tingnan ko si Dylan, kita ko ang mga mata niya na kung kanina ay banayad at buhay na buhay. Ngayon naman ay tila parang matang nagyayelo. Sa paraan kung paano siya maningin, tanging lamig lang ang mararamdaman mo at pagkatiklop. Kaya hindi na rin ako nagtataka kung bakit tiklop itong si Kuya Lucio. Paano ba naman, tingin pa lang ng binatay nang papatay na. Ngayon ko napagtantong nakakatakot din palang magseryoso ang isang ito at mukhang nakakatakot din siyang galitin, manang-mana sa kanyang mga kuya. Nabalingan niya ako, bigla siyang ngumiti at bumalik sa normal niyang expression. Let's go? Wala naman daw palang problema. Napakurap-kurap ako sa isang iglap kaya bilis naman ata niya magbago ng emosyon. O baka ayaw niya lang ako matakot. Ganoon nga siguro. Tara na. Yakag ko na rin at pinalagpas na ang nangyari. Nagpatuloy na lang kami ulit sa pag-iikot. Napansin kong wala nang ni isang bumabati sa akin at hanggang tingin na lang sa amin ni Dylan. Pero nandoon pa rin ang laag nilang nagkakandahaba. Pasensya ka na, Eunice. Nakita mo pa akong ganoon. Hingin pa umanhin niya sa inasta niya kanina. Alinsunod akong umiling. Naku, wala iyon. Naintindihan naman kita. At saka hayaan mo na. Ganyan lang talaga mga tao. Mga masyadong mapunas sa mga nakikita nila. Sanay ka na? Tanong niya. Oo, sanay na ako kasi palagi naman ako minabati ng mga tao. At madalas pa nga, malalang pambobola pang inaabot ko. Pero sa totoo lang, ayoko naman talaga na nagpupunta sa mga matatao lugar na kagaya nito dahil masyado ko atang nakukuha ang atensyon nila. At hindi ko naman gusto sobrang atensyon. Tapat kong sagot. Masyado ka kasi maganda, sa totoo lang. Walang halong bola. Marami na akong iba't ibang lugar na napuntahan at sa dami ko ng mga nakilala, masasabi kong isa ka sa pinakamaganda. Kita ko ang katapatan niya sa kanyang sinabi kaya hindi ko naiwasang mapangiti. Salamat, Ginoo. Nagagalak ako dahil seryoso ang mukha niya nang sabihin niya iyon at kita ko ang sinseridad doon. Tipong walang intensyon. Nagagandahan siya pero hindi niya nais. Parang ganoon eh. Hindi ko maipaliwanag. Ginawa rin niya lang ako na mag-aangiti habang nagpatuloy kami sa paglalakad at tumigil kami sa bilihan ng karne ng baka.
Magandang umaga po. 5 kilong karne nga po ng baka sa akin. Sad ko na may pagbati sa tinderang hindi uso ang salitang ngiti. Parating nakasimangot. Pero nang dumako ang tingin niya kay Dylan ay parang nagliwanag ang mukha. Kilala ng lahat na sandali ang kasama ko. Sandali lang ha, unahin ko lang ang unang suki ko. Ngayon nakangiti na siya, tila nagpapakyut pa kay Dylan. Napansin naman ng binata ang papansing kilos ng tindera kaya bahagya siyang natawa at idinaan na lang sa pag-ubo. Ngumisi lang siya at umiba ng tingin sabay sipol. Ilang kilo nga sa'yo, ganda? Biglang bait itong tanong sa akin habang pasulyap-sulyap sa katabi ko. 5 kilo po ate. Ng baka? Tanong pa nito. Nilibot ko ng tingin ng mga tinda niya. Karne lang naman ng baka ang nandito. Bakit pa niya tinatanong kung baka? Luka-luka din ata ang babaeng ito. Nawala sa sarili, nakakita lang ng gwapo. Opo, baka lang naman ang tinda niyo eh. Wala naman kayong tindang baboy o manok. Ba't pa kayo nagtatanong? Sagot ko na may katarayan at bahagya pang pamimiloso po. Dylan turned his lips into an awe na parang matatawa siyang tinignan ako. Ang tindera naman ay biglang bumalik sa pagsamangot at hindi na lang umimik pa. Pagalit niyang tinadtad ang baka. Minsan talaga ang ugali ng inang ko likas at kusang lumalabas sa akin. Kung minsan, at dahil ayoko kasi nung kita na itatanong pa. Baka lang naman ang tinda niya at wala nang iba. Nag-abutan lang kami ng bayad at si Dylan na ang kumuha mula sa tindera at pilyo pa niya itong kinindatan dahilan para matulala ang babae sabay nilayasan na namin. Type mo? Mapanudyo kong tanong. Natawa siya. Inis naman. May taste naman ako sa babae. Sagot niya sabay iling. Ngumuso ako. Maganda naman ah. Umiling-iling siya na batid niyang hindi talaga niya tipo kaya natawa na lang din ako at nagtungo naman kami sa bilihan ng mga gulay. Kung mag-isa ka lang talagang mamimili, hindi mo mabibitbit ito. 10 kilo na itong dala ko eh. Karne pa lang to. Wala pang gulay. Bahagya niya pang itinaas para ipakita. Susunod naman dito si Inang. Tutulungan niya ako. Kaya lang nakalimutan kong dalhin ang cellphone ko kaya hindi ko maitetext kung nasaan ako. Sa lawak ng paleke, hindi kami magkakakitaan. Tila naging problemado kong sinabi. I have a phone. You can use to call Manang later. He offered. Pero bago mo siya tawagan, bilhin na muna natin lahat ng kailangan. Tumango ako. Sige, salamat. Nagpatuloy na kami sa pamimili ng mga gulay at sangkap. Ako na ang nagbitbit ng mga gulay dahil masyado nang mabigat ang karneng hawak niya. Ako na rin dyan. Kinukuha niya pati ang gulay. Hindi na, kaya ko na to. Ayos na yung mga karne ang bitbit mo. Yun lang naman ang mabigat eh. Ako na dito. Pagtanggi ko na pati ito'y buhatin pa niya. Sigurado ka ha? Paninigurado niya pang kaya ko kaya alinsunod akong tumango at ngumiti. Oo, kayang-kaya. Pagakpa akong tumawa. Nagtungo na kami sa sinabi ni Inang na tindahan ni Aling Glenda kung saan kami magkikita at kung saan ko siya hihintayin. Inis, tawag ni Dylan sa akin kaya nilungan ko siya at napansin kong bigla ata siya naging seryoso habang nakatanaw sa kalsadang labas na ng palengke. Bakit? About my brothers. Natigilan naman ako nang marinig ang mga kuya niyang nagpapagulo sa tahimik kong buhay. Saglit kong nakalimutan, sandali ang dalawang iyon. Heto na naman siya at ipinapaalala sa akin. Anong tungkol sa mga kapatid mo? Kiming tanong ko na may pagkautal pa. Para na silang mga baliw. Sagot niya sabay, nagpamulsa ngunit hindi ako tinatapunan ng tingin. Hindi ako nagsalita dahil hindi ko alam masasabihin ko kaya naman nagpatuloy siya. They are crazy over you. And that was the first time na makita ko si Kuya Dexter na ganoon ka-aggressive nang dahil lang sa isang babae. Hindi naman siya ganoon, Eunice. Ba't hindi niya magugustuhan ng nakikita? Si Kuya Daniel, maintindihan ko pa dahil sira ulo naman talaga iyon eh. Sa amin tatlo, yun ang pinakamapusok. Pero ako naman ang pinakaloko-loko. Aminado ako doon. Pero si Kuya Dexter, he's far from being crazy. Ngayon lang siya naging ganoon. Nakaya niyang manakit ang kapatid dahil lang sa triggered siyang maunahan sa babaeng gusto niya. Mahaba pa niya litanya. Alinsunod akong napalunok. Ang tinutukoy ba nito ay yung araw na nagpunta si Daniel sa bahay na may sugat at pasa sa muka dahil sinuntok ni Dexter? Paumanhin, hindi ko gustong. Wala kang dapat na ihingi ng tawad. Hindi mo naman kasalanan gustuhin ka. At alam kong nahihirapan ka sa sitwasyon mo ngayon at hindi ka naman basta-bastang babae lang dyan sa tabi-tabi. At isa talaga iyan sa mga katangian mo kung bakit gustuhin ka ng mga kalalakihan. Putol niya sa sana'y sasabihin ko.
Sa kabilang banda, natutuwa naman ako dahil hindi niya ako sinisisi at hinuhusgahan at naunawaan niya rin na hindi ko naman ginugustong pag-agawan. Dylan, ang tinutukoy mo bang sakitan nilang dalawa noong isang beses na hinipuan ka ni Kuya Daniel habang nasa kabayo kayo? Pagtutuloy niya sa itatanong ko sana, alam na rin pala niya tungkol doon. Tumango ako. Oo. Bukod pa nangyaring iyon, nitong nakaraan lang nagkaroon na naman sila ng hindi pagkakaintindihan na nauwi lang sa pambuno. Bakas ang pagkadismaya sa kanya. Napaawang naman ang bibig kong napatitig na lang sa malungkot at dismayado niya muka. Kita ko sa kanyang nahihirapan siyang nakikita ang dalawa niyang kuya na nag-aaway ng dahil lang sa akin. Kaya ba ilang araw silang walang paramdam at hindi nagpapakita? May nangyari palang hindi ko alam. Dylan, hindi ko gustong mantungo sa ganoon. Pinipigilan ko sila pero ako mismo walang magawa. Bumuntong hininga siya. Wala talaga tayo magagawa. Matitigas ang mukha ng mga iyon lalo na ni Kuya Daniel. Ugali niyan ay ayaw pala lamang. Si Kuya naman sobrang agap niyan sa lahat ng bagay. And this is the first time makita ko talaga siyang ganito. He's a professional, Eunice. Pero ngayon ko lamang siya nakita lumaro ng hindi nagiging patas. Hindi ko lubos maproseso sa isip ko ang lahat ng mga sinasabi ni Dylan. Ngunit kitang-kita ko sa kanya kung gaano niya hinahangaan si Dexter bilang kanilang panganay na kapatid. And he looks very disappointed and sad to see his eldest brother being crazy over a woman. Sorry, Dylan. Hindi ko talaga... Ilang beses ko bang sasabihin hindi mo kailangang humingi ng tawad? Wala ka namang kasalanan. Hindi mo sila inaakit. Sadyang kaakit-akit ka lang talaga. Kung hindi lang matinong isip ko ngayon, baka nakasali pa ako. Sinabi ko naman sa'yo na dalhin mo ang cellphone mo. Nakakahiya tuloy dito kay senyorito at nanghiram ka pa. Pagalit ni Inang sa akin na magkita na kami. Inang kasi, ayos lang po manang, maliit na bagay. Sa dila na pinutol ang pagsasalita ko. Dumako naman ang tingin ni Inang sa mga bitbit ng binata. Napagdaop niya ang mga palad sa hiya. Kayo pa talaga nagbitbit niyan. Nakakaya, senyorito. Naabala ka pa ng anak ko. Hiyang-hiyang turan pa ni Inang at akmang kukunin niya sa kamay nito ang mga karne ng iiwas ni Dylan. Wala akong kaso, manang. Wala naman akong gagawin sa maghapong ito. At ako na po rito, masyadong mabigat. Hindi niya ibinigay kay Inang. Ay siya, maraming salamat sa pagsama dito sa anak ko. Sandali tatawag lang ako ng tricycle na makauwi na. Hatid ko na po kayo. Sayang pang pamasahin ninyo. Pagmamagandang loob na presenta pa ng binata. Umiling ako. Nakakahiya naman na po kung ihatid pa po ninyo kami, senyorito. Nag-abala ka nang tulungan ako may paghatid pa. Kalabisan na po iyon. Huwag na kayong tumanggi. Ihatid ko na kayo sa bahay niyo at saka masyadong marami itong mga pinamili. Ako na magbubuhat. Sige, senyorito. Kayo pong bahala. Hindi na namin tatanggihan, total ay mapilit kayo. Saniko ako ni Inang na ikinakunot na naman ang noo ko. Ano na naman kayang tumatakbo sa isip ng magaling kong nanay? Ngumiti na lamang si Dylan at nagtungo na kami sa paradahan ng mga sakyan kung saan nakapark ang auto niya. Napaawang naman ang bibig ko nang makitang isang magandang kulay asul na sports car na pagmamayari niya. Para tuloy hindi akma itong dala niyang sasakyan sa ganitong lugar. Masyadong takaw pansin ang asul na asul nitong kulay at sports car pa, kaya naman mas takaw mata. Ang ganda naman ng sasakyan mo. Wala sa loob ko sambit at tinaplos ang unahan nito. Nagustuhan mo ba? Galak niyan tanong. Tumango ako. Oo, ang ganda. Pasyal kita minsan, sakay nito kapag hindi na ako busy. Lilibutin natin ang buong probinsya dito. Saad niya na ikinabigla ako kaya alinsunod ako napailing. Winagaywayo ko ang kamay ko bilang pagtanggi. Hindi. Hindi na. Huwag na. Pinuri ko lang naman ang sasakyan mo eh. Hindi ko nais pumasyal sakay nito. Sa totoo lang ay umiiwas lamang ako dahil isa din siyang santilyan. Nahihiya lang iyan, si Eunice, senyorito. Gustong-gusto niyong maranasang sumakay sa ganyan. Panlalaglag sa akin ni Inang. Nakakahiya naman itong si Inang. Parang pinagmukha pa akong mahangad, makaranas makasakay sa ganito. Ngumiti naman ang binata. Huwag kang mahihiya. Papasyal kita kapag may oras at pagkakataon. Sa ngayon mukhang malabo pa ako makasingit sa iyo dahil may dalawa pang... Hindi niya na itinuloy ang kaputol na sasabihin at kinindatan na lang ako. Alam ko naman ang ibig niya sabihin. Tinutukoy niya ay ang dalawa niyang kuya na siguradong anumang araw, bigla na naman susulpot ng walang pasabi at guguluhin na naman ako. Oo, saka na lang.
Magiging abala na rin ako sa eskwela kaya magiging busy din. Sad ko na lang na may pagkautal pa. Tumungo na lamang siya at inilagay na ang mga pinamili namin sa likod ng sasakyan niya. Mabuti na lang doble-doble plastic at mga nakabayong at wala din mga isdang binili, kundi mga ngamoy isda ang kotse niya. Nakakahiya. Anong kursong kinukuha mo, Eunice? Tanong niya habang nasa biyahe na kaming pauwi. Mabuti na lang 4-seater ang sports car niya. Ako dito sa front seat, katabi niya at si Inang naman nasa likod nakaupo at tahimik lang na nakikinig at nakikiramdam sa amin ni Dylan. Business management? Sagot ko. Ah, wow! Pwede ka sa company namin after you graduate. At si Kuya Dexter, namamahala ng companies namin dito sa Philippines. Kaya nga kami napauwi. Napaisip naman ako sa sinabi niya. Si Dexter ang namamahala ng companies nila. Baka wala iyong ibang gawin kundi ikulong ako sa opisina niya at lapain. Iniling-iling ko ang ulo ko para iwaksi ang isiping iyon. Kung ano-ano na lang talaga ang pumapasok sa isip ko. At si Dexter din naman na may kasalanan saka si Daniel. Ano? Sa ibang company na lang siguro. Marami naman dyan sa Manila. Sigurado namang may ibang tatanggap sa akin. Pagtanggi ko na ikinanguso niya. Nakakatampo ka. You refused my offer. Kunwari nagdadamdam niyang sinabi at maya-maya ngumiti rin naman. Alam mo, ganito kasi iyan. Pag mga fresh na graduate, hindi basta-basta nakakahanap ng trabaho kasi wala pang experience. Nakakatawa mong isipin pero ganoon talaga. Karamihan ng mga companies. Pero ang company namin ay naiiba. Tumatanggap kami ng mga fresh graduate unlike sa ibang company. One in a blue moon lang may mag-offer ng ganyan. Nak, ba't hindi mo subukan kapag nakagraduate ka na? Tutulungan ka na pala nitong sa senyorito eh. Sabat ni Inang na may pagsulsol kaya bahagya ko siyang nilingon at tiningnan na batid kong huwag muna siyang maingay. Ang hirap-hirap kapag may magulang na masyadong madikta. Sa totoo lang. Mahal ko si Inang kaso minsan napapaisip ako palagi. Palagi na lang ako walang sariling desisyon pagdating sa mga gusto kong gawin. Kagaya na lang nitong kurso ko na hindi ko naman talaga gusto. Ang gusto ko ay maging flight attendant pero sila ang nag-decide ni Amang kung anong kurso ang kukunin ko. Kaya wala na akong nagawa. Mabuti na nga lang kinalaunay na gustuhan ko na rin ang kurso nilang pinakuha sa akin. Bahala na po senyorito, parang nakakahiya namang asila ako sa Bacoor. Gusto ko po sana masubukan ang kakayahan ko. Hindi po yung pagka-graduate instant may trabaho na agad dahil lang may tumulong. Muli kong pagtanggi. Tumango-tango siya. I see. Ma-pride ka ha? Well, maganda iyan. Ibig sabihin, you're eager to achieve something without the help of anyone. That's a good sign that you will be successful. Napangiti naman ako dahil naunawaan niya agad ang ibig ko sabihin. Ang akala ko ay ipipilit niya pa rin. Salamat sa pangunawa, senyorito. Gusto ko rin naman na ma-challenge. Ayoko na basta ko nalang nakukuha ang trabaho nang hindi ko naman pinaghihirapan. That's good. But our company is still open for you. Welcome ka doon kung gusto mo na doon ka magtrabaho. Sure ball na kaagad na may maganda kang posisyon. Based on your credentials you have. Opo, salamat sa magandang alok ninyo. Magiliw ko sinabi at isang mag-aangiti na lang ang iginawad niya sa akin at inabala na ang sarili niya sa pagmamaneho. Dumako naman ang tingin ko kay Inang na pinaningkitan lang ako ng mata. Batid niya na bakit ko pa tinanggihan. Gustong-gusto niya talaga mapalapit ako sa mga sandalian. Bakit naman umarte ka pa nang alukin ka ni Senyorito Dila na magtrabaho sa company nila pagka-graduate mo? Pagalit na tanong ni Inang na makauwi na kami ng bahay at nang nakaalis na ang binata. Hindi ho ako oo agad ng oo kapag may nag-offer at hindi po rin ako agad susunggab. Ayoko pong magdesisyon agad nang wala pa naman. Katwiran ko. 1 taon pang ilalagay ko sa kolehiyo at sa loob na 1 taon na iyon ay marami pang pwede mangyari. Mga opportunities na pwede pang dumating. At saka hindi po porket inalok ako, oo nilang agad ang sagot at tanggap na lang ng tanggap. Mahirap po iyon, lalo na ngayong alam niyo naman ang sitwasyon ko sa mga kuya ni Dylan. Sinabi ko pa, ay sus! Ang sabihin may ma-pride ka, hindi ka naman mapapakain ng pride na iyan, kaya pag-isipan mo mabuti. Galit niyang angil. Lamlam ang mga mata kong tiningnan na lang sa Inang. Siya ang lubos na dapat nakakaintindi sa akin pero dumadagdag pa siya sa bigat ng isipin ko. 1 taon pa ako sa kolehiyo, marami pa naman pong pagkakataon. At sinabi naman po niyang bukas ang pinto ng company nila kung gugustuhin ko doon, na doon ako magtrabaho. Kaya ano ko bang hinihimutok ninyo dyan? Ang akin lang naman, nandyan na ang swerte oh. Igagrab mo na lang, hindi ka na mahihirapan pa na mag-umpisa kasi tutulungan ka na nga ng sandalian.
Kaya wala ka nang dapat tatanggi. At isa pa, ang swerte mo nga, sila na lumalapit sa'yo. Naliligawan ka. Nais ka na magkakapatid na Dexter at Daniel. Hindi ka ba natutuwa? Oh, mukhang si Dylan type ka rin. Gagaan ang buhay natin, nak. Gagaan ang buhay mo. Isipin mo. Hindi ko na napigilan ang pagbangon ng iritasyon sa akin. Nakakapiko na. Gusto nito ay agad-agad. Kung magpokpok na lang kaya ako, total parang ganoon naman ang gusto niya mangyari. Ganito na lang kaya, inang. Bakit hindi niyo lang po ako pagpokpokin sa mga santilyan? Total ay ginigiit niyo naman ako na ginigiit sa kanila. Ganoon na lang ho kaya ang gawin natin. Bubuka ka na lang ako sa mga binatang iyon at hindi na ako mag-aaral para agad-agad ang pagyaman niyo. Bakas naman sa mukha niya na hindi niya inaasahan ang mga narinig niya sa akin. Hindi na ako nakapagtimpi pa sa kakadikta niya. Hindi yun ang ibig ko sabihin, na hindi inang eh. Parang gano'n na nga rin ang gusto niyo mangyari. Wala na nga ata ako yung pakaalam kung hindi ako umuwi dito sa kaalaman yung isa sa mga binatang iyon ng kasama ko. Hindi niyo na maalantana kung gabi na akong umuwi. Kasi ba pera lalaking kasama ko. Putol ko sa pagsasalita niya, kaya mas lalo niyang hindi maapuha pang salitang sasabihin. Dati-rati kung tingnan niyo, iba mga kalalaki ang gusto maligaw sa akin, na mga matitino naman. Dinaig pa nila ang may sakit kung ilayo niyo ako sa kanila. Ngayon, kahit 2, 3 santilyan, walang problema sa inyo kasi mayaman. Paglalabas sa loobin ko. Sa tingin niyo ho ba, inang? 1, 2 o higit pang ari, kakasya sa akin? Mas nanlaki ang mga mata niya sa gulat sa huli kong sinabi. Dala na rin ang galit kaya kung ano-ano na tuloy ang nasasabi ko. Nawala na ang hinin ko sa inis na nararamdaman ko. Pakiramdam ko kahit na hindi niya sabihin, tuwang-tuwa siyang nakikitang pinag-aagawan ako ng mga binatang iyon. Gayong ako ito'y hirap na ng ilang araw na. Sa inis at sama ng loob ko'y naglakad-lakad muna ako para mapahupa ang galit hanggang abutin na ako ng gabi. Nasa tabing kalsada lang ako at tumigil sa gilid ng batong tulay. May mga dumaraang sakyang mangilan-ngilan pero nanatiling tahimik ang paligid. Tumanaw lang ako sa malawak na ilog sa ilalim nito at humawak ako sa barandilyang bato rin. Humugot ako ng isang malalim na paghinga sabay sigaw ko ng malakas mula sa kaila-ilaliman ng baga ko. Sa pagsigaw ko inilabas ang lahat ng mga isinasaloob ko. Lahat-lahat na. Magmula sa magkakapatid na santilyan hanggang sa magulang kong walang ibang ginawa kundi diktahan ng buhay ko. Nakakapuno rin pala. Nagsisigaw lang ako na parang baliw hanggang sa unti-unting gumagaan na ang pakiramdam ko at nakaramdam na lang ng pagod at paghingal. Napayo ko na lang ako at tumigpit ang hawak ko sa barandilya. Baka bigla kang tumalon dyan. Napatalon nga ako sa gulat nang marinig ang boss ni Dylan na nakahalukip-kip sa gilid ko habang prenteng nakahilig din sa barandilya. Dylan! Sapo ko ang dibdib kong napatitig sa kanya habang namibilog ang mga mata ko sa labis na gulat. Ganoon na ba kabigat ang problema mo para magsisigaw ka rito sa tulay? Tanong niya habang seryoso lang siyang nakatingin sa akin. Nilingon ko ang sasakyan niya at ibinalik din ang tingin sa kanya. Hindi ko man lang siya naramdamang tumigil sa likod ko. Napansin kong hindi rin siya nakangiti. Hindi kagaya kaninang nasa palengke kami. Kung tumingin siya ngayon ay malalim at tila ba nananansya. Nakakailang pala siya pag hindi niya suot ang maaliwalas niya muka. Tumikim ako bago sumagot. Ano? Kunwari wala ka nalang nakita. Batid kong wag niya nang usasain pa. Pwede ba yun? Pabiro niyan tanong at miya-miya'y ngumiti na at umayos siya ng tayo at humarap sa ilog kung saan ako nakaharap. Saan ang punta mo at nadaanan mo ko dito? Tanong ko para ibahin ang usapan. Pauwi na sana ako na makita kita dito nagsisigaw. Akala ko ngayon namamalikbata lang ako dahil nakainom ako. Akala ko white lady ka na naghahangad ng katarungan. Hindi ko alam pero muntik na akong bumunghalit ng tawa sa huli niyang sinabi. Hindi totoong white lady. Tatawa-tawa kong sinabi at pinipigilang humalakak. I'm glad that you're laughing na. Nakangiti ka na. Hindi kagaya kanina na parang pasan-pasan mong mundo. Saan niya kaya unti-unting bumalik sa pagiging casual ang mukha ko at nawala ang ngiti. Huminga ako ng malalim at hindi nagsalita. Hindi mo ba alam na delikadong nasa ganitong lugar ka na ikaw lang mag-isa? May mga poste pero pwede kang hintuan ng mga masamang tao at pagsamantalahan ka. Pagalit niya sa akin sa mahinahon niyang boses. Batid lamang ang kaligtasan ko. Hindi naman siguro. Ilang beses naman ako nagpupunta dito madalas kapag gusto ko mapag-isa. So bakit ka nga kasi nandito nang ganitong gabing-gabi na? Delikado.
dapat nasa inyo ka na ng ganitong oras. Sasabihin ko ba ang totoong dahilan? Bahala na nga. Ayos lang naman siguro sabihin sa kanya. Napuno na kasi ako eh. Saad ko bilang paglalabas ng saloobin. Buong buhay ko parati na lang dinidiktahan. Bawal ganito, bawal ganyan. Dapat ganito, dapat ganyan. Pakiramdam ko wala na akong karapatan na magdesisyon para sa sarili ko. Tahimik lang siyang nakikinig kaya nagpatuloy ako. Tapos, ang hirap na sarili mong ina, walang bilib sa'yo, na kaya mo. Pinipigilan kong huwag maging emosyonal. Tumango-tango siya at tahimik lang na humalukip-kip. Nakatingin lang siya sa akin pero bukas tenga siyang nakikinig.